Hey mga tagahanga ng Movie Chismis Explained, naisip nyo na ba kung ano ang mangyayari kapag ang isang alien ay dumating sa Earth, nawala ang kanyang spaceship remote, at nauwi sa paghamon sa mismong konsepto ng Diyos sa India? Ngayon, sisilipin natin ang all-time blockbuster na pelikula PK 2014. Maghanda na? Dahil ito ay hindi ang karaniwang Bollywood na biyahe ninyo. Mahahanap kaya ng ating alien na bayani ang kanyang remote at makakauwi sa bahay? O matutuklasan niya ang mas malaki pa? Alamin natin, ang isang alien ay dumating ng kanyang spaceship sa India, pero nanakaw ang kanyang remote. Nagsisimula ang pelikula sa isang spaceship na dumadating sa Rajasthan, India. Isang human-looking alien ang lumalabas sa spaceship na hubad. Nakapromo lang siya ng spaceship sa katawan at ginagamit niya ito para itago ang spaceship sa ulap. Pagkatapos nakakita siya ng rails ng tren at isang tao na naglalakad sa kahabaan nito. Na-excite ang alien sa pagkakita ng isa pang anyo ng buhay at lumapit sa kanya para makipag-ugnayan. Pero tiningnan ng lalaki ang remote ng alien at inisip na ito ay mahalaga. Kaya tinangay niya ito at nagsimulang tumakbo palayo. Napagtanto ng alien ang nangyari at tumakbo sa likod ng tao para mabawi ang kanyang remote. Pero sumakay ang tao sa tren at hinarang siya ng buhangin para mabulag ang alien. Dahil dito, naiwan lamang ang alien na may radyo na nakakuha siya mula sa tao. Ngayon, nagsisimula ang isang sabayang kwento sa Belgium kung saan ang isang Indian na babae na si Jago ay masigasig na pupunta sa isang poetry show ng isang Bollywood superstar. Nahuli siya sa pagdating sa venue at lahat ng ticket ay sold out, pero may isang lalaki na nagbebenta ng isang ticket sa black. Pupunta siya para bilhin ng ticket mula sa kanya pero may isang random na lalaki na si Saras mula sa Pakistan na gusto rin bumili ng ticket. Nag-aaway sila sandali at napagkasunduan na si Jago ang manonood ng unang kalahati at masisiyahan sa natitirang palabas pero kulang sila sa pera. Kaya humingi sila sa isang random na uncle ng utang na 4. Sabi ng uncle na tutulungan niya sila pero sa halip binili niya ang black ticket para sa sarili at pumunta sa palabas. Dahil nadaya, umalis sina Saras at Jago. Pagkatapos, naupo sila ng magkasama at nagpakilala. Pero si Jago ay nagbigay ng bahagyang disgusted na tingin ng ibunyag ni Saras na nagtatrabaho siya sa Pakistani Embassy at dito natapos ang kanilang usapan at nagsimulang lumayo si Saras. Nagsisi si Jago sa kanyang ugali kaya sinundan niya si Saras habang umaawit ng magandang kanta. Sa susunod na ilang linggo, nagsimula silang mag-date at nahulog ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Isang araw, tinawagan ni Jago ang kanyang mga magulang para ipaalam sa kanila. Pero nagalit sila nang malaman na ang kanilang anak ay nakikipag-date sa isang Muslim. Ang ama ni Jago ay isang relihiyosong tao at sumusunod sa isang godman at guro na tinatawag na Topasvi. Kinukuha niya ang lahat ng desisyon sa buhay matapos kumonsulta sa kanya. Kaya pumunta siya para tanungin siya tungkol kay Saras. Pinahula ni Topasvi na tataksil si Saras sa kanya at gagawin niya ang lahat sa kanya maliban sa pagpapakasal. Pinuputol ni Jago ang tawag sa galit at sinabing pakasalan siya ni Saras bukas upang maipakita niyang mali ang hula. Kinabukasan, dumating si Jago sa simbahan na nakaayos ng maayos. Isang ibang bride doon ang nalaman na ang kanyang fiancé ay hindi darating. Kaya hiningin niya kay Jago na hawakan ang kanyang pusa habang nakikipag-usap siya sa registrar. Dumating ang isang bata at nagbigay ng sulat mula sa lalaki na nagsasabing hindi siya makakipagpakasal dahil sa kanilang cultural at regional na pagkakaiba at hindi siya dapat kontakin. Nadurog ang puso ni Jago matapos basahin ang sulat at agad na umalis patungong India. Ngayon, 6 na buwan ang lumipas, nakatira si Jago mag-isa at nagtatrabaho bilang journalist. Naglalakbay siya sa tren nang pumasok ang alien sa carriage at nagbigay sa lahat ng missing posters ng Hindu gods at goddesses. Inisip ni Jago na pwede itong maging balita, kaya bumaba siya sa tren para kausapin siya. Ang alien na kilala bilang PK ay tinatanong ang dalawang tao na akala niya lasing kung nakita na nila ang kanyang Diyos. Ipinaliwanag niya na suot niya ang dilaw na helmet para makita siya ng Diyos mula sa malayo at matulungan siyang lutasin ang kanyang problema. 2 linggo ang lumipas. Nakita ni Jago si PK muli na nagnanakaw ng pera mula sa donation box. Nang mahuli siya ng mga tao at handang sampalin, inilagay niya ang larawan ng mga Diyos sa kanyang mga pisngi para walang makasampal sa kanya. Iniligtas ni Jago si PK sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang wallet sa loob ng donation box at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi ni PK na kumukuha siya ng refund dahil hindi siya tinulungan ng Diyos. Wala nang pera si Jago para sa taxi. Kaya binigyan siya ni PK ng pera at sinabi na nalulungkot siya kapag may hindi makauwi. Tinanong niya kung saan nakatira si PK at sinabi nito na police station. Sinabi ni PK na magdemo siya at iihi sa pader. Kaya inaresto siya ng pulis at dinala sa police station. Pagkatapos, pumasok rin si Jago sa police station para kausapin si PK. Ibinunyag ni PK na siya ay isang astronaut na dumating sa Earth para magsaliksik, pero nanakaw ang kanyang remote control. Tinanong niya kung paano siya nakapagsalita ng hindi at sinabi ni PK na natutunan niya ito mula sa isang babae sa loob ng asin na oras. Ipinaliwanag ni PK ang lahat mula sa simula, tulad ng kung paano siya natutong magsuot ng damit at napagtanto na ang pera ay makakakuha sa kanya ng mga bagay. Minsan, siya ay natamaan ng isang lalaki na si Bao. Sing na inisip na nawala ang alaala ni PK dahil sa aksidente. Kaya nagpa siya si Bauro na tulungan si PK upang maibalik ang kanyang alaala. Hinahawakan ni PK ang mga random na babae para matutunan ang kanilang wika. Kaya dinala siya ni Biro sa isang prostitute at doon niya natutunan ang wika ng prostitute. Pagkatapos, humingi si PK kay Bauro na tulungan siyang hanapin ang magnanakaw ng remote. Sinasabi ni Bauro na posibleng naibenta ng magnanakaw
ang kanyang chain sa Delhi. Kaya, pumunta si PK sa Delhi para hanapin ito. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang remote sa Delhi, pero lahat ay nagsabing tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung nasaan ito. Kaya napagtanto niya na natuklasan ng mga tao sa Earth, ang kanilang creator na tinatawag na Diyos, at lahat ay lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Sinubukan niyang sambahin ang iba't ibang Diyos at relihiyon tulad ng Hindu, Kristyanismo at Islam, pero walang nangyari. Matapos malupig ng iba't ibang tao, napagtanto niya na ang iba't ibang relihiyon ay may kanya-kanyang Diyos at ang bawat isa ay sumusunod lamang sa kanilang relihiyon. Kaya pumunta si PK sa maternity ward para hanapin ang birthmark, pero walang natagpuan. Labis niyang nais hanapin ang kanyang relihiyon. Kaya nagpasya siyang subukan ang lahat ng relihiyon. Sinamba niya ang lahat ng Diyos at sinunod ang lahat ng relihiyosong gawain. Ginawa niya ang lahat ng extreme para mapahanga ang kanyang Diyos at nagdusa sa lahat ng malupit na gawain, pero walang nangyari. Pagod sa lahat ng Diyos, isinuko niya ang kanyang paniniwala at nagsimula ng pamamahagi ng missing posters ng mga Diyos. Isang araw natisod siya sa isang seminar tungkol sa Toposvi. Ipinapakita ni Toposvi ang spaceship remote ni PK bilang instrumento ni Lord Shiva, isang Hindu na Diyos. Sinubukan ni PK kunin ang kanyang remote, pero pinalabas siya ng security. Pagkatapos marinig ang buong kwento ni PK, inisip ni Jago na siya ay psycho. Kaya binigyan niya siya ng card ng psychiatrist at nagsimulang umalis. Pero dahil hinawakan ni Jago ang kamay ni PK habang ibinibigay ang card, nahulaan ni PK ang nangyayari sa trabaho ni Jago at nagulat siya. Inilabas niya si PK sa kulungan at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa trabaho niya. Sabi ni PK na kaya niyang magbasa ng isip sa pamamagitan ng paghawak ng kamay, pero hindi siya naniwala. Biglang dumating ang isang matandang lalaki at humingi ng pera. Sabi niya na ang kanyang asawa ay nasa malapit na ospital at kailangan niya ng pera para sa operasyon. Binigyan siya ni PK ng pera at sinabi ni Jago na naloko lang siya dahil walang ospital sa malapit. Sabi ni PK na alam na niya, iyon at ang matandang lalaki ay nandito para humingi ng pera para makabili ng ice cream sa kanyang asawa sa isang 5-star hotel dahil karawan nila. Sinundan ni Jago ang matanda at nakita siya sa 5-star hotel kasama ang kanyang asawa. Nagsasaya sa anibersaryo. Ngayon ay kumbinsido sa kapangyarihan ni PK. Pumunta siya upang makipagkita sa kanya. Nangako siya na tutulungan niya si PK hanapin ang kanyang remote. Kinabukasan, dinala ni Jago si PK sa opisina. Pinakilala niya ito sa kanyang boss, si Mr. Cherry, na kumbinsi. Ni PK si Cherry na payagan siyang makipag-usap kay Topazvi. Sa live TV, plano ni Jago na ang simpleng pangunawa ni PK sa mundo ay makukumbinsi ang Topazvi laban sa pag-iral ng Diyos. Pagkatapos, dinala ni PK ang 5 lalaki na may iba't ibang damit sa isang seminar ni Topazvi. Tinanong niya si Topazvi na hulaan ang relihiyon ng 5 lalaki. Hinulaan ni Topazvi ang relihiyon nila pero mali lahat. Ipinaliwanag ni PK na ang relihiyon ay natutukoy ng damit at fashion. Binago niya ang damit ng 5 lalaki kaya hindi nahulaan ni Topazvi ang relihiyon nila. Pero bago makipagtalo pa si PK, pinalabas siya ng security. Nakita ng ama ni Jago ito sa TV at pumunta sa opisina para sermonan ng anak. Sabi niya na si PK ay masusunog sa impyerno. Napagtanto ni PK ang isang bagay. Sabi niya na natuklasan na niya ang pangunahing dahilan sa relihiyon. Ito ay takot. Ginagamit ng relihiyon ang takot upang pilitin ang tao sa iba't ibang gawain. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paglabas sa isang pagsusulit at paglalagay ng bato bilang isang holistic na entidad. Dahil natakot ang mga estudyante, nagdasal sila sa harap ng bato at nagbigay ng maraming donasyon. Samantala, ang anti-Diyos na kilusan ni PK ay naging viral sa social media at TV. Nakatanggap siya ng maraming reaksyon mula sa buong bansa. Nagpapadala ang mga tao ng libu-libong video na nagpapakita ng illogical na gawain sa pangalan ng Diyos. Sa gabi, nakatanggap si Jago ng mensahe mula sa kanyang ama na nahihiya siya sa kanya, kaya sumayaw si PK upang aliwin siya. Samantala, nalaman ni Topazvi mula sa kanyang mga tauhan na wala silang natatanggap na suporta at donasyon. Kaya nagpasya si Topazvi na harapin si PK sa debate. Abala si Cherry at ang kanyang team sa paghahanda at pagpapalabas ng promos. Samantala sa Rajasthan, nahuli ni Biero ang totoong magnanakaw at tinawagan si PK upang ipaalam sa kanya. Ibinenta ng magnanakaw ang remote kay Topazvi sa halagang 40,000 rupees at pupunta siya sa Delhi kinabukasan. Kinabukasan, naghihintay si PK kay Bauro sa police station, pero dahil sa isang terrorist attack, namatay si Bauro at ang magnanakaw sa bomb blast. Malungkot si PK na makita ang kanyang kaibigan na patay. Ngayon, dumating ang araw ng debate at magkatapat sina PK at Topazvi. Tinanong ni Topazvi si PK ng maraming tanong at si PK ay malungkot pa rin. Pagkatapos nagsimulang sumagot at sinabi na may 2 Diyos. Isa na lumikha sa ating lahat at isa na nilikha ng mga tao tulad ni Topazvi. Pagkatapos, lumipat ang paksa sa kanyang mga hula at sinabi ni PK na mali rin ang hula niya tungkol kay Saras. Hinamon siya ni Topazvi na patunayan na mali ang kanyang hula at sinabi na ibabalik niya ang remote kung magtagumpay. Ngayon, ibinunyag ni Jago na nakatanggap siya ng sulat mula sa isang bata noong araw ng kanilang kasal. Sabi ni PK na walang pangalan sa sulat. Kaya paano siya makakasiguro na mula kay Saras? Ipinaliwanag ni PK na ang bata ay pinapadalhan ng sulat ang babae na may pusa. At dahil hawak ni Jago ang pusa noon, naihatid ng bata ang sulat sa kanya. Hiniling ni Cherry kay Jago na tawagan si Saras at patunayan ang teorya. Pero hindi maabot ang numero, kaya tinawagan nila ang Pakistani Embassy sa Belgium para kunin ang numero ni Saras. Ibinunyag ng babae sa embassy na tumatawag si Saras araw-araw kung may tawag mula kay Jago sa Delhi. Kinonekta nila ang tawag kay Saras at tinanong ni Jago ang tungkol sa araw na iyon.
ibinunyag ni Saras na dumating siya sa simbahan pero umalis. Si Jago at nakita niya ang sulat na nagsasabing huwag siyang kontakin. Sa ganong paraan, napatunayang mali ang Topos-B sa publiko. Lumapit siya sa remote pero hinarang siya ni Jago at ibinigay ito kay PK. Nagpasalamat siya kay PK at dito nagtapos ang eksena. Sa dulo ng pelikula, nakakita si Jago ng sulat mula kay PK na nagsasabing, "Mahal kita." Pagkatapos, tinawag ni PK ang kanyang spaceship at umalis nang hindi tumitingin pabalik. At iyon na ang pagtatapos ng PK 2014, mula sa isang nawawalang alien hanggang sa paghamon sa siglo ng paniniwala. Hindi lang nakakatawa ang pelikula, pinapaisip ka rin, nahanap kaya ni PK ang kanyang remote? Oo. Tinuruan din ba niya tayo ng aral tungkol sa buhay at pananampalataya? Oo naman. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, siguraduhin i-hit ang like, subscribe sa Movie Cut Explained, at i-ring ang bell para hindi palampasin ang deep dive sa paborito mong mga pelikula. Mag-iwan ng comment sa ibaba. Ano ang gagawin mo kung hihingi ng tulong sa iyo ang isang alien? Mag-stay tuned, manatiling curious at gaya ng dati, happy watching!